Kala ko kakatay mo na naman eh. Ano naman to? Ang tawag doon? Kamusta ka? Kusala, Haji! Oy, ito, ayos naman. Nananaba. Uy, grabe Haji Alihan. Mamaya kakantahan ko to. Nananaba. Can you, Oy, oo. Three straight sets. Can you? Oo. Di ba? Three straight. Do or die tuloy, na? So, ano tingin mo? Yung pressure nandun sa De La Salle? Nasa De La Salle. Ang pressure. Kasi nasayang yung twice to beat advantage. Kasi syempre yung Enyo ngayon, mas gigigil sila ngayon. And to think na ang De La Salle is favored supposedly to win this series. Sabi nga ni Coach Roger Goriev, tuloy lang ang pangarap nila makarating ng final. Bait niya, no? Si Coach Roger, daling makausap. Tsaka pag tatawagan mo, siya gagawa ng paraan. Hindi tayo kumakampihan, nasabi lang natin. Sana lahat ng coach tsaka player ganun. Tapos yung sa men's volleyball naman, Ateneo naman. Ateneo naman. 4 sets yun. Alright, okay. So ready ka na, Haji? Ready! Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-4 ng Marso, bilis na panahon, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghain sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito po sa aming programa, Chuck, na mabubusog po kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman si Haji Caamino. Si Haji at ako ang paborito, ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy ring sensation Manny Pacquiao nakitaan ng gigil at determinasyon sa kanyang pagsabak sa training sa Estados Unidos. De La Salle Lady Spikers at NU Lady Bulldogs nagharap sa semifinals ng UAAP Season 77 Women's Volleyball Tournament. San Miguel Beermen big man Junmar Fajardo tiyak nang makakasama sa lineup ng Gilas Pilipinas ayon kay Coach Tab Baldwin. East leading Atlanta Hawks nasungkit ang unang playoff berth sa National Basketball Association o NBA. Denver Nuggets head coach Brian Shaw sinibak ng team management. At Swiss Grand Slam champion Stanislas Wawrinka sasabak sa Queens Club ngayong Hunyo. Boy, mga headlines pa lamang. Detalye mga nag-umusok na sports balita narito na sa boxing. Naniniwala ang conditioning coach ni Pinoy ring sensation Manny Pacquiao na mahihirapan si Pretty Boy Floyd Mayweather Jr. na manalo sa kanilang May 2 mega bout. Ito'y dahil nakikita naman ngayon ng gigil at determinasyon sa US training camp ang pambansang kamao. Ang kabuang detalye ay hatid ni Ms. Judith Caringal. Para kay conditioning coach Justin Fortune, mahirap talunin si Filipino boxing sensation Manny Pacquiao, lalo na kung masaya ito sa kabuuan ng kaniyang training camp. At dahil ito ang inaasahan ni Fortune na mangyayari kay Pacquiao, sinabi nito na mabibigyan ng magandang laban si bitter American rival Floyd Mayweather Jr. oras na magsalpukan ang dalawang pound-for-pound claimants ngayong darating na Mayo. Dumating si Pacquiao sa Los Angeles upang simulan ang kanyang training camp sa pamosong wildcard gym ni famed trainer Freddie Roach. Shape. Plus, he's happy. You know, Manny has his team back together. When we were knocking people out left, right, and center, there's no animosity, there's no cancer in the crew. So, you know, and when you have a happy athlete, they perform at 110%. Sinimula ni Pacquiao ang kanyang training sa wildcard gym nang wala si Roach na sa ngayon ay nasa Macau kung saan lead trainer ito ni Chinese sensation Zhu Zhiming. Si Zhiming ay lalaban kontra IBF World Flyweight Champion Amnat Ruwenrong ng Thailand ngayong Sabado sa Cotai Arena. Samantala, minaliit naman ni Fortune ang paglipat ng dating conditioning coach ni Pacquiao na si Alex Ariza na ngayon ay nasa kampo na ni Mayweather. So, you know, I fail to see where the mind game is bringing someone like Alex Ariza into camp. What's he going to show Floyd? You know what I mean? And like I said, they got rid of the guy. It was just bad karma. So he put him into Floyd's camp. Good luck. That killer.
Isa si Fortune sa mga naging unang conditioning coaches ni Pacquiao nang nagsisimula pa lamang gumawa ng pangalan ang Filipino boxing sensation sa United States. Pansamantalang nawala si Fortune sa eksena, ngunit nakabalik naman ito noong naghahanda si Pacquiao sa kanyang November 2013 fight kontra Mexican-American Brandon Rio sa Macau. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa volleyball, tila nasayang. Sayang. Ang hawak na twice to beat advantage ng De La Salle Lady Spikers. Ito'y matapos nagulatin sila ng National University Lady Bulldogs kanina sa semifinals ng UAAP Season 77 Women's Volleyball Tournament sa Araneta Coliseum. Nanaigang Bulldogs sa 3 straight sets sa score na 25-20, 25-20 at 25-19. Dahil dito na ipuwersa ng NU ang do or die game sa darating na Sabado. Masayang-masaya si Bulldogs coach Roger Goriev sa panalo at aniya tuloy ang kanilang pangarap na makarating sa finals upang makaharap ang Ateneo Lady Eagles. Si Ara Galang ang nagdala sa opensa ng Lady Spikers matapos magtala ng 14 points. Sa basketball, halos tiyak na makakasama sa lineup ng Gilas Pilipinas si San Miguel Beerman big man Junmar Fajardo. Ito ang binunyag ni Gilas mentor Tab Baldwin matapos sabihing si Fajardo umano ang napipisil niya maging leader ng men's national team. May report si Ms. Ria Arevalo. Hindi man siya nagkaroon ng considerable playing time sa Gilas Pilipinas noon, malaki pa rin ang posibilidad na si San Miguel Beer Center Junmar Fajardo magiging mukha ng susunod na national team. Ayon kay bagong head coach Tab Baldwin, halos tiyak na makakasama si Fajardo sa national team lineup na kanyang bubuuin bilang panlaban ng bansa sa darating na FIBA Asia Championship ngayong Setyembre sa China. Well, really, it's his size, because we're going to need that, and we just don't have other options in the country. And Junmar played so well in Spain at the World Cup last year, and he had again a dominant conference in the first conference of the PBA. So I think that he's a guy that we can build to some degree our future around him. Maiksi man ang naging exposure ni Fajardo sa mga nakaraang Gilas team ito, naniniwala si Baldwin na impresibo pa rin ang ipinakita ng Cebuano Slotman sa kabuuan ng pagiging miyembro nito ng pambansang koponan. Sa katunayan ay nais pang bigyan ni Baldwin ng karagdagang responsibilidad si Fajardo oras na mabuo ang susunod na Gilas Pilipinas squad. And I'm gonna put Junmar under some pressure to I think step up in terms of leadership, in terms of that role within the team, and we'll see how he performs. He's such a great person to be around. He's very much beloved by all the other players, and he's such a key ingredient for us with his size and his skill. Samantala, balak ni Baldwin na bumuo ng 25-man national team training pool na bubuuin ng mga PBA players. Mula sa 25 ay ibababa niya ito sa 16 pagkalipas lamang ng 4 na araw na training. Sa ngayon ay wala pang takdang panahon na maibigay si Baldwin dahil nakadepende pa rin ito sa magiging pag-uusap ng Samahang Basketball ng Pilipinas at ng Philippine Basketball Association. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa PBA, umaasa si Barangay Ginebra San Miguel star Mark Caguiwa na makakapaglaro siya sa PBA All-Star Game. Ito'y kahit pa kasalukuyan niyang iniinda ang natamong hip injury sa kanilang laban kontra Blackwater Elite. Ayon kay Caguiwa, ibinoto siya ng mga fans para maging starter sa yearly classic kung kaya't hangad niyang mapasaya ang mga ito sa sarili niyang paraan. Alam ng 15-year veteran na gusto siyang makita ng PBA fans sa Palawan. Natamo ni Caguiwa ang injury na magkabanggaan sila ni Blackwater rookie Brian Erwela. Kasalukuyang nag-average si Caguiwa ng 11 points, 4.8 rebounds at 1.4 assists sa PBA Commissioner's Cup. Ito na ang ikawalong All-Star appearance ni Caguiwa sa Liga. Sa PBA pa rin, naniniwala si Kia Carnival point guard L.A. Revilla na malaki ang chance nilang pumasok sa top 8 ng team standings sa PBA Commissioner's Cup. Kasabay nito, inamin ni Revilla si reinforcement Puerto Rican Giant PJ Ramos ang nagdadala ng panalo para sa koponan.
Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Camino. Aminado si Kia Carnival point guard L.A. Revilla na malaking bentahe para sa team ang kanilang import na si TJ Ramos, kaya sila nakakasungkit ng panalo sa PBA Commissioner's Cup. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Revilla na unti-unti na rin nilang nakukuha ang kanilang team chemistry. Siguro personally, I think isang reason na yung import namin. And then second, we figured how to play with each other. We're just playing. It was not siguro. One game at a time. Bukod kay playing coach Manny Pacquiao, nagsisilbing inspirasyon din ngayon ng team ang mga nakuhang panalo kontra powerhouse teams ng PBA. Actually, our goal naman is to win every game eh. Siguro naging crucial lang for us. It's a must-win lang for us. Like, you cannot afford to lose anymore. So, yun lang yung naging extra motivation siguro. Kakakaon lang din naman yung mga games na maganda yung performance namin na sa team. Pinuri din ni Revilla hindi lamang ang ipinapakitang performance ni Ramos sa bawat laro, kundi pati na rin ang kanyang ipinapakitang leadership. What was possible, he always wants to do the right thing. Bagamat malayo pa bago ang playoff sa mid-season conference, naniniwala si Revilla na kaya nilang pumasok sa top 8. Ngunit makikita pa anya nila ito sa mga susunod na 2 laro pagkatapos ng All-Star break. Samantala, pinuri naman ni Rain or Shine Elasto Painters coach Yeng Giao ang ipinapakitang performance ng kanyang team sa ongoing PBA Commissioner's Cup. Kasabay nito, tiwala rin si Giao na kaya nilang pumasok sa finals sa tulong ng local players at ng kanilang import na si Wayne Chisholm. May report si Miss Arian Malyare. Kumpiyansa si Rain or Shine Elasto Painters coach Yeng Giao na kayang makapasok ng kanyang team sa finals ng ongoing PBA Commissioner's Cup. Sa panayam ng PTV Sports, ikinatuwa ni Giao ang gigil at impressive performance ng kanyang mga players. Anya, magandang ipinapakita ng locals at ng kanilang import na si Wayne Chisholm, kung kaya't malaki ang chance nilang makalusot sa semifinals ng mid-season conference. Maganda po yung tinatakbo ng team pero matagal pa naman yan, no? I hope we can sustain it. May mga kalaban pa kami malalakas din, no? So we're hoping to make at least, no, the semifinals, no? Pag nasa semifinals ka na, pwede ka na mag-ambition mag-finals. Samantala, naniniwala rin si Giao na maaaring ito na ang productive season para kay Rain or Shine guard Chris Chu, lalo pat nadagdagan ang playing time nito sa game. Ngayon, matagal siya naglalaro at hindi siya na-injure kaya nagiging mas consistent siya. As long as he's making a good effort, he's giving his best, and then he's making good decisions, okay lang yun. Sa ngayon ay may 5-2 win-loss record ang E-Painters katabla ang Meralco Bulls sa 2nd at 3rd places. Ang susunod na makakaharap ng Rain or Shine ay ang San Miguel Beermen sa Marso at 13. Matapos ang showdown kontra Beermen, ay susunod na makakalaban ng Rain or Shine ay ang crowd favorite Barangay Ginebra, Blackwater Elite at Kia Carnival sa pagkumpleto ng kanilang elimination round assignment. Para sa PTV Sports, Arjan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa football, hangad ni dating Philippine Ascals Captain Chifi Caligdong na maituro sa mga kabataan ang paglalaro ng football. Ito'y dahil unti-unti na nakikilala ang naturang sport sa bansa. Dahil dito ay nilunsad ang Ascal Great ang programang huhunong sa kakayanan ng young football players. Ang kabuang detalye ihatid ni TJ Padua. Mailapit sa mas maraming kabataan lalo na sa mga nasa mahihirap na lugar ang tututukan ngayon ni Filipino football great Chifi Caligdong. Ito ang ibininyagan dating Philippine Football National Team o ASCALS sa pagsisimula ng kanyang proyektong TM Football para sa bayan. Ayon kay Caligdong, dapat niyang mas paigtirin ang pagtuturo ng football sa mga bata dahil sa mga panahon na ito ay tumataas na ang interes sa mga Pilipino sa nasabing sport.
Ito, bibigyan natin sila ng opportunity and chance to play football, no? Yung ilagay natin sa kalye and lalo na sa mga area, sa mga payatas and sa tondo, no? Na makaramihan dyan talaga yung mga less fortunate kids. Yan yung target natin. Simula 2013 ay mahigit 5,000 kabataan na ang dumaan sa football clinic ni Kaligdong sa mahigit 40 komunidad sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa nasabing football program ay may na-develop na ito na 2 football talents na ngayon ay nakakuha ng football scholarships sa mga tanyag na eskwelahan sa bansa. Malaki naman ang pasasalamat ni Kaligdong na marami sa mga kabataan ang nagnanais maging mga football players kahit na di hamak naman na mas maraming oportunidad ang ibinibigay ng basketball na sa ngayon ay sinasabing favorite pastime ng mga Pilipino. Nakikita naman nila, no, yung naglalaro ako sa asphalt, di ba? Hindi ako ganun kalakihan, hindi ako ganun kaano, pero the way kung anong kaya mong ibigay, di ba? Yun yung sinasabi ko na hindi siya sagabal. And hindi ang football hindi pang mayaman para sa lahat. Ang TM Football para sa Bayan ay magkakaroon ng football festival na isang 7-side tournament na gaganapin sa March 7 at 8 sa Barotac Nuevo, Iloilo City, ang hometown ni Kaligdong. Para sa PTV Sports, PJ Padua, Colegio de San Lorenzo. Sa ibang balita naman, muling nagpasik laban sa loob ng MAP ang mga national karatecas laban sa Iranian fighters sa isang sparring event na ginanap sa Pasig City. Sa naturang seminar workshop, pinuri ang determinasyon at angking husay ng local at foreign participants. Nagbabalik si Miss Arian Malyare. Sumabak sa isang seminar workshop ang mga national karatecas. Katapat ang visiting Iran fighters sa Pasig City kahapon. Pinamunuan ni National Karate Coach Ali Parvinfar ang one-day sparring activity kung saan nagpamalas ng dedikasyon at intensive focus ang bawat atleta. Hindi inalintana ng national side ang height advantage ng kalaban. Sa halip ay ito pa ang nagsilbing push para sa mga ito na doblihin pa ang kanilang depensa at opensa upang mas lalo pang uminit ang aksyon sa loob ng mat. Umani ng positive feedbacks mula sa local at foreign sides ang nasabing activity. Marami kami natutunan sa kanila ng mga techniques at marami din sila natutunan sa amin. Kasi alam naman natin na ang foreign coach namin ay tag-Iran. So hindi pagkakaila na ngayon sa larangan ng karate, ang Iran ang mataas sa larangan ng karate. I-develop ko more ni speed. Speed talaga din yung tactics. Yun, dagdagan ng speed tsaka spirit yun lang kailangan. Tsaka more on talaga exposure, yun lang ang kailangan para gumaling sa laban sa karate. ما خیلی خوشحال هستیم این تمرین کردیم و تمرین خیلی خوب بود و خیلی چیزا ما یاد گرفتیم تو این تمرین و همین تمرینات یه گامیه به سوی قهرمانی با هر لولی باشه، حالا چه دوستانه باشه، چه چمپیونشیپ باشه، چه تورنمنت‌های کوچیک باشه، همه اینا یه تجربه‌ایه که یه پلیر به دست میاره. Samantala, ikinatuwa naman ni na Philippine Karate-Do Federation Secretary General Raymond Reyes at General Treasurer Romel Raimundo ang magandang relasyon ng Pilipinas sa bansang Iran, kasabay ng pangakong magpapatuloy ang kanilang magandang misyon at programa para sa national team. Kausap nga namin kanina yung pinaka team manager nila na binanggit din sa amin na ini-invite yung Philippine team natin, ng karate team natin to participate sa championship nila. And gaya nga ng nasabi rin nila, transportation lang daw ang sasagutin ng team, and the rest sila bahala sa buong grupo natin. Maliban doon sa mga events na makikisama kami sa iba-ibang bansa, like itong Iran, kasi yung Thailand, plano rin natin makasama, tapos yung bansang Turkey rin, kaya yung mga pinuntahan natin binabalikan tayo. Kaya ang ganda ng relasyon na nagagawa natin to sa tulong na rin ng Philippine Sports, ng POC, Sir Joey, mga opisyal namin, malaking bagay na itulong sa amin para mabutong banding na to . Sa Mayo 1 ay magsasagawa ng national selection ng PKF para sa mga nag-aasam na mapabilang sa national pool upang sumabak sa Thailand Open sa buwan ng Hulyo. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Television ng Bayan. Pakover nga natin kay Ayang yan sa Iran.
Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Naungusan ng East leading Atlanta Hawks ang Houston Rockets sa harap ng home crowd sa Phillips Arena kanina. Ito'y matapos makabalik ang Hawks mula sa 18-point deficit at may bunsa ang panalong control Rockets sa score na 104-96. Bumida para sa Hawks si guard Jeff Teague na pumukol ng 25 points habang nagdagdag naman si big man Al Horford ng 18 markers. Si Rockets reserve Jason Terry na nagtala ng 21 points ang nagdala sa opensa ng Rockets matapos masuspindi ng isang larong si James Kickman Harden dahil sa painipa kay Cleveland Cavaliers star LeBron James. Dahil sa panalo, nasungkit na ng Hawks ang unang playoff berth sa NBA matapos maitala ang kartadang 48 wins against 12 losses. Ang susunod na makakatapat ng Hawks ay ang Cavaliers sa darating na Sabado. Kickman pala. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang sports stories overseas sa report ko. Hindi pa man natatapos ang regular season, nagpasya na ang pamunuan ng Denver Nuggets na si head coach Brian Shaw. Ito'y matapos na pamunuan niya ang team sa kalunos-lunos na kartadang 20 wins against 39 losses. Si Shaw ay nagsilbing coach ng Nuggets sa loob ng 1.5 taon. Ayon kay Nuggets General Manager Tim Connelly, ang patuloy na struggle ng team ang dahilan kung bakit nagpasya silang sibakin na si Shaw. Pansamantalang papalit bilang mentor ng Nuggets ay si assistant coach Melvin Hunt. Sa men's tennis, inaasahang mas titindi ang aksyon sa Aegon Championships sa Queen's Club sa darating na Hunyo 15. Ito'y matapos na magdesisyon sina Grand Slam champion Stanislas Wawrinka ng Switzerland at Marin Cilic ng Croatia na lumahok sa torneo. Ilan pa sa mga lalahok sa Queen's Club ay sina Andy Murray, defending champion Grigor Dimitrov at Leighton Hewitt. Si Wawrinka ang nagbulsa ng kampyonato sa Australian Tennis Open noong nakaraang taon, habang si Cilic naman ang nanaig sa US Open noong Setyembre. At sa golf, kinumpirma ni world number 1 Rory McIlroy na sasabak siya sa Wentworth ngayong Mayo upang depensahan ang kanyang BMW PGA Championship title. Makakasama ni McIlroy sa flagship event ng European Tour ang kanyang Ryder Cup teammate na si Justin Rose. Noong nakaraang season ay nasungkit ni McIlroy ang kampyonato nang i-overcome niya ang 7-shot deficit sa pamamagitan ng final round 66 kontra Shane Lowry. Ayon sa Parbuster, hindi na siya makapaghintay na idepensa ang kanyang titulo, lalo't ang naturang kampyonato ang kanyang kauna-unahan sa British soil. Ikaw na. At ayun na nga. Ikaw na lang, lahat. Dito ka next mo. Sipag nito. Ay, mga networks. Oy, ano ba? Yung mo lang kukunin to, Oy, dito yan, dito yan. Speaking of kukuha, channel po. kukunin na pala si Jun Mar. Ganda ng transition. Siyempre, kukunin. Sure na, no? Sure ball. Ay, madagdag ko lang yung kanina yung karate. Alam niyo, ano pagkakaintindi mo? Pag, kunyari tayong dalawa, sinuntok mo ako, na-knockout mo ako. So, panalo ka? Oo. Hindi. Pagka na-knockout? Pag na-knockout mo ako, sinuntok mo ako, ganun sa karate. Talo ka. Pag na-knockout mo? Ako bumagsak, ako yung natulog. Pinatulog mo ako, nasuntok mo ako, talo ka. Talo? Kasi sa karate, dapat yung suntok mo, control, puntos-puntos ka lang. Ganun sa karate, hindi pwede yung puntos-puntosan na. Sasaktan mo yung tulog. Hindi. Kailangan, suntok naman, suntok na lang. Hits lang. Oo, ganun sa karate. Kaya nga sana, maipasok na rin sa, ano yun, sa Olympics kasi wala pa eh. Pero papakover talaga natin kay Ayang yan sa Iran, ha? Oo, hanggang sa Iran. So, pupuntahin natin sa Iran si Ayang. Ayos yun. Okay, so, meron tayong question of the day. A very interesting question of the day kasi kamakailan ay nagsabi nga po si Coach Tab Baldwin na malamang ang gawin niyang leader ng kanyang susunod na national team ay si Junmar Fajardo. Kaya ang tanong... Yun, yaman din lamang at napag-usapan natin si Junmar. Ito na po ang question of the day. Ano ang masasabi o say ninyo sa naging pahayag ni Gilas Pilipinas coach Tab Baldwin na si Junmar Fajardo ang magiging mukha leader ng men's national team? Paano? Sa pamagitan po ng ating official Facebook account www.facebook.com/PTV4sports at sa Twitter naman PTV4_sports. Sabi ni Junmar, Oo. Yun lang. Para tayo magtatay, no? Mag-long sleeves ka nga.
Okay, so pagbalik po namin ang sagot ninyo ng iyong opinion sa ating pong Facebook account. Babasahin po namin. Yes. Yan at marami pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Okay, and habang mabagal dito, mukhang dyan sa iyong phone, pwede na. Oh, by the way, yan. Nakalimutan ko, nandito ako nakatutok. Sige, so Haji, siguro habang ililipat ko lang itong internet connection natin. Dito tayo pupunta sa Globe. Yes, sige. Pero ito, yung question of the day lamang natin, ulitin lamang natin para sa mga nakatutok. Sige, anak. Ulitin mo, anak. Yes, tayo. Hindi. Sa ano po ang masasabi niya sa naging pahayag ni Gilas Pilipinas coach Tab Baldwin na si Junmar Fajardo daw ang magiging mukha ng men's national team? Yung ibig sabihin ni Coach Tab, parang sa kanya iikot yung team. Bubuin based on yung kanyang skills, yung kanyang galing. Yes. So siya yung magiging leader. Kaya sabi nga ni Coach Tab, di ba sabi niya, yung brand of play na gagawin niya ng susunod na national team, pressure. Di ba pag narinig natin, pag sinabi pressure, usually parang isipin, defensive-oriented. Hindi, sabi ni Coach Tab, ultimo sa opensa, meron tayong dapat pressure. Ibig sabihin, yung opensa natin, the way nagagalaw tayo sa opensa, pati yung depensa, yung kalaban, yung depensa ng kalaban, mape-pressure. Mape-pressure. Di ba, usually narinig natin, pag pressure, defense, di ba? So takbuhan ito? Oo, malamang. Oo. Yan. Takbuhan magiging labanan. Ito, ang dami na nag-comments sa question of the day natin. Hinihintay natin yung dito sa ating laptop. Sige, ayusin ko lang to. Ito, sabi ni Drazen Pete Colinares, wow. Okay siya. Ganun lang kasimple, no? Oo. Sige. Sabi naman ni Ron Lumidaw, sang-ayon po ako, bihira lang naman tayo magkaroon ng magaling na big man na purong Pinoy. Madami pang matututunan si Junmar. Sa susunod siya na po ang kikilalaning best center in Asia. Ano kaya masabi ni Greg Slaughter? Tungkol dyan. Oo, rival sila, no? Sa Cebu. Ano sabi ni Greg Slaughter? Really? Sabi ni Rolly Espiritu Amoren, siguro pwede. Ba't siguro? Oo nga. Pwede naman. Pero kasi depende, kasi merong leader na kahit na hindi siya vocal, yung through his actions, plays, presence siya, kasi imposing yung presence ni Junmar, no? Pwede naman. Diba? Kaya lang syempre iba rin yung yung medyo, kasi katulad niya para pagka ang issue na is medyo yung mga player nagkakasagutan na. Paano papasok si Junmar Fajardo sa ganun? Oo, siya yung magiging, siyempre. Diba? Isilong. Tama na. Call mo daw. Sige. Okay. Ito. Basa pa. John Rose Tumpak, wow na wow. Sabi naman ni Jean Camille Barde, totoo naman kasi deserve naman siya kasi maganda yung pinakita niya nung FIBA. Sabi ni Gab Ferreras, para sa akin, pabor. Makakaya pa naman ni Bisdak Junmar ang mga techniques. Susundin ni Coach Tab dito. Kagaya noong si Coach Chot pa ang nag-handle. Tingnan natin kung sa SEA Games siya lalaban. Pero si Junmar, di ba, hindi masyado nagamit under Coach Chot? Coach Chot, yung playing time. Sparingly, sabi ko nga kay... Sparingly. Kay Coach Tab. Okay, teka muna, ang bagal nito. Oo nga. Ito, sabi naman John Michael Madeha, okay na okay, pak na pak. Walang walang violent reaction. Yes, lahat. Kasi si Junmar kasi maganda. Talagang, Cebuano, di ba? Na tipong proud rin yung mga kababayan natin. So ito na, meron na rito. Meron na. Ito na, para makita nila sa screen, sa kanilang TV screen, yung mga pangalan at saka yung atin. Pero basa ko muna isa habang nagre-refresh. Sige, pagko-consolidate ko na itong tatlo para madami sila. Si Marlo Javier, si Sherwin Argueza Zarate, at si Manuel Lopez, lahat sila pwede. Why not? Pwede din daw si Idol Castro. Pwede. Jason Castro, di ba? Oo, yung leadership din nun sa TNT, iba? Sige. At eto na, yan na. Ayan. Lumabas na po. Ayan. Ang ating question of the day sa screen. Sige, basa pa.
Ito, sabi ni Jackie Mendiola, deserve naman po ni Junmar na mapili siya. Pabati naman po mga relatives ko dito, Mendiola family ng Apalit at San Fernando, Pampanga. Thanks po. Wala na akong utang kay Jackie, nabati na kita. Uy nga pala, yung mga mag-message po sa amin, doon kayo mag-message sa ilalim ng ating yung picture na may question of the day. Kasi yun doon sa may page natin, yung sa may post to page. Doon kasi hindi natin nababasa. kaya hindi natin nababasa. Even kung may question kayo, siguro, try na rin po namin sagutin. Doon na lang po sa ating picture. Sa pictures na lang, tama. Okay, sige. Ito. Sabi ni Bibi Yob, Enoyland Biuksana. Ang hirap ng pangalan ito, Tanong lang, bakit hindi Pinoy ang coach ng Pinas? Ng Gilas. Coach ng Gilas daw. Bakit daw si Coach Tab? Ang feeling ng ating mga basketball leaders ay siya yung nababagay sa ngayon. Kasi alam mo, parang ano rin yan panapanahon din di ba? Siya yung nababagay sa ating klase ng mga players. Yan nakikita lang din. At saka, may napatunayan na rin naman si Coach Tab. Sa experience lang. Sige. Okay, basa pa. Ito, sabi ni si Jackie, nabasa mo na ba yan? Si Jackie, nabasa na natin. Sabi ni Rafi Manimtim, dapat daw si Romeo at Abueva. Romeo, masyado pong bata si Romeo. 22 years old. Kakausapin niya si Jeff Chan. O si James Yap. Tatawagin niya. Kuya Jeff, balik ka rito. Oo nga. Parang Abueva, parang si Abueva kailangan ng leader. Kailangan ng leader. Ng mentor. Oo. Sa ngayon. Sige, Ito, sabi ni Carmelo Quiazon del Rosario, unfair yun kasi lahat naman sila magsasakripisyo pero syempre, kailangan mo ng someone na nandun sa gitna. Kahit na kasi pare-pareho ng mga nagsasakripisyo, pati mga coaches, di ba? Correct. So, meron pa rin dapat na isang na nandun para kilalanin na kung may magka-problema, di ba napanood yun sa Asian Games, may mga times na yung coach tsaka yung mga player medyo nagkakataasan ng boses. Di ba? May pagpasok sa court, may sige, okay lang. Mediator ba? Ano yun? Hindi ata si John Man. Parang iba si Mayor ata. Sige, basa pa, anak, Haji. Sabi ni Carlos Salak, dapat kunin ni coach mga shooters at kung mga forward naman mga hustle players tulad ni Pingris, Hodge at Abueva. Kung si Japet lalambot-lambot, malas lang. Ayun naman. Medyo harsh yung sabi ni Carlo. Alam mo, deceiving yung kay Japet. Hindi man sa talagang malambot or di ba? Hindi niya ata nasagot yung tanong natin, pero at least nabasa natin. Yung kanya naman, parang ang concern niya yung lineup, si Carlo Salak. Meron pa? Ito, si Juan Miguel Pamplona, after Alapag, si Junmar talaga yung isa sa standout. NBA material siya. Pabati naman po sa Pamplona family from Tanawan City. Harold, Ana, Kane, and di ko na mabasa. Pamplona, salamat po. Ayan. Paano kung makuha si Larry Fonesier? Pwede rin leader yun Si Larry, no? O kaya si James Yap. Ayun, si Big Game James. Pero siguro between James and Pingris ako. Pingris. Oo. Yun. Natahimik ka. Soft-spoken si, Parang ikaw. Si Big Game. Okay, meron pa? Ito. Teka lang, medyo si Ron, tapos na yan. Ron Lumidaw. Tapos na to Sabi naman ni Rolly, Espiritu Amoren. Siguro pwede. John Rose, ganun din. Parang di lahat lumalabas dito sa screen. Pero sige, say na lang muna yan. Sabi ni Ronald Angkot, okay po yun dahil sa ganda at laki ng na-improve na laro ni Idol Junmar Fajardo. Kaya po agree ako sa nasabi ni Coach. Sana lang lalong dumami ang matutunan ni Idol Fajardo kay Coach Tab and more new moves at outside shooting. Kailangan nila yon sa international. FIBA. Ang ma-improve ni Junmar para lalo siyang katakutan ng ibang bansa. Okay. Sige, meron pa dyan. Dito, bagal. Bagal nga. Sabi naman ni Angelo Salas, fair enough. Magaling naman siya and he proved himself. Konting consistency pa in the international stage. Puso! 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 Pag si Junmar, puso! Puso yung yun kasi. Yung kanin yun Yung binalot sa parang puso!
Sarap Si Greg Slaughter din. Puso. din. Sa ano, meron din sa Bacolod. Si Dondon. Puso. James Yap. Puso. Ito ba? Grace Gohas. Yan. Ito. Okay na. Ako naman, para may trabaho ako. Grace Gohas, pwede po kasi malaki po naging improvement ng kanyang skills simula na maging Gilas player. Love you sa asawa ni si Dang Dang. Love you, Kaya sweet naman ni Grace Go. Teka, Grace tapos Dang Dang. Jackie Menjola, good choice kasi po magaling po si Junmar. Alright, sige. Sige. Sabi ni Temu Bilavillanelli. Uy, nakaulit si Temu. Dapat lang naman kasi nga basketball is a game of height. Hindi naman. At no choice sila kung di niya kukunin si Junmar kasi aside from him, si Slaughter na lang ang malaki natin. Pero kailangan pa niyang mag-gym ng husto para tumigas. Pabati po sa anak ko kay Morphia. Ako yung sinabi ni Temu na bukod kay Junmar, si Slaughter na lang yung malaki natin. Medyo hindi ako agree ng konti. Madami pa. Kasi pwede ko i-consider yan si Asi Taulaba. Oo, si pwede ba si Asi? Ageless Asi. Tsaka yung experience niya. Pag samahin mo si Junmar at tsaka si Greg Slaughter, iba yung experience ni Asi. And for a player na like him ngayon, yung kalidad niya, naglalaro pa rin at a high level. At ano pa rin, even one at 41, of the 42 na, 42 naman belated happy birthday, my man, Asi Taulaba. Okay, so malayo pa tayong babasahin. Napakaraming sumagot sa ating pong question of the day. Hihinga lamang kami ni partner Haji at sa aming pagbabalik ang pagbabasa ng inyong mga messages sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At ito na naman, nagtatawa na naman po kami. Nagbabalik po niya paboritong PTV Sports. Naghahanap ko ng meme. Kasi nakaraan, 20 yung meme na nakita natin no? Okay, parang ngayon din ulit. Sige, labasan natin to. Katuwaan lang. Nasa ano to Teka, Kasi naman. Hindi, ito muna, pampasarap. Ito yung meme na nakita namin. Direct pakita nga. Ayan. Mula kay Filipino boxing sensation Manny Pacquiao. Tinalo na namin ang Alaska. Kayo na susunod. Rain or shine. Sabi ni Coach Yeng. Ano kaya sabi ni Coach Yeng? Yan! Oo nga, yung Rain or Shine, di pa niya nakakalaban. Ay, abangan nila kasi may ilalabas akong storya kung paano daw pinaghahandaan ng Rain or Shine yung Kia. Ganon? Oo, kasi tinanong ko sila noon nung pumunta ako sa practice nila. Kayo ba, minsan napag-uusapan niyo na sa practice kung napag-uusapan niyo na sa practice kung paano niyo pipigilan si PJ Ramos? Yan. Ang tinanong ko doon yung mga malalaki. Nila, yung mga malalaki nila. Okay, ito naman ang favorite meme ni Paring Haji. Lupit, ang lupit niya. Parang ayaw lumabas si Direk. Parang natatakot sila. Manny Pacquiao. Kung Fu Fighter. Ang lupit ni Kung Fu Fighter. Oo. Anong pangalan nito? Si Kung Fu Panda. Hindi ko alam ano pangalan niya. Laki ang paande. Okay na. Ayan na. Uy! Hey! Nagulat ako. Parang dito wala si Gandang Meg. Hello, Meg. Hi, Meg. Hello. Wala nang ayos-ayos to. Tawa na kami dito. Si Pacman kasi. Isa pa. Last na to. Ay, isang dami ngayon, no? Last na to. Ito, Direk. Ano masasabi mo dyan? Basahin mo nga, Sabi niya, walang bibitaw Wow! Wow. Ang lupit na. Ano nangyari? Forevermore. Wala, nasira na. Alarma tayo. Buti, nagawa niyo to. Wala ko. Wow, forevermore. Sige, balik na tayo. Seryoso na. Doon sa mga nag-message po sa atin. Sabi ni Ron Lumidaw, sang-ayan po ako. Bati ka po na, Meg. Nag-hi ka na. Hindi mo mabati si Meg. Magic ko ito. Dito, lumabas dito. Magic yan. Hindi ko totoo na kalahati yung katawan ni Meg. May paa yan.
Lumipad. Sige, basa. Sabi ni Ron Lumida, sang-ayon po ako, bihira lang naman tayong magkaroon ng magaling na bignan na purong Pinoy. Madae, pang matututunan si Junmar, sa susunod siya na po ang kailangang best center in Asia. Yeah, Very ito, good. medyo usog tayo ng konti daanan na natin siya. Nasa Pero moment. punta tayo dito ito, si Johnny. Yan. Sabi ni Johnny Iglesia, sabi niya, sa palagay ko po, di pa pwede sabihin na si Junmar na ang muka ng basketball dito sa Pilipinas. Hirap kasi siya dominahin ang laro kapag matatangkad din ang kalaban niya. Patunayan muna niya na kaya niya makipagsabayan sa mga nakakalaking import ng PBA ngayong conference. Hindi ba? Hindi ba siya nakakasabay ngayon? Parang ngayon lang may against, ano? Oo, ngayon Siya na. lang si Kanina Johnny. po positive Oo, sige. Siguro yung sinasabi niyang hindi daw masyadong nakakasabay ngayon sa PBA, talagang nangyayari yun na nag-struggle ka. Di, tsaka maganda naman nilalaro ni Junmar. yung team niya. Yung team talaga yung Pero siguro yung pinapoint out ni Johnny, dapat na idadala ni ni Junmar. Di ba? Dapat siya yung ngayon na siguro nung nag-4 losses sila, 0-4, di ba? Dapat siya yung nag-aangal. Ngayon, 1-6. Ano ba sila ngayon? 1-6? 2-6. Lalo nila yung Barako. Mabigat yung dalawang laban nila. Rain or Shine. Yung ba isa? Mabigat din. Token Tex. Ano ba? Meralco Bolt siya, hindi pa niya nila. Hindi, tapos na. San Miguel, tapos na. Token Tex. Parang hindi pa. Pero sa tingin niyo may point siya na the only way na malalaman kung okay nga si Junmar is ngayong conference ito since meron mga imports na kasama. Every kahit na, alam mo sa PB, kahit na hindi sa import, kasi yung mga big man, meron naman sila mga nakakatapat dun. Like si Junmar, nakakatapat si Greg Slaughter, andyan si Asita Ulava. Diba? May mga malalaki pa sa ibang teams, diba? Yun, pwede. From Neil Magsambol, sabi niya, well said, si Junmar ang league MVP, bihira ang big man dito sa Pinas, ang tulad niya, legitimate post player na may skills at maganda pa ang footwork. Okay. Sige, mula kay, sino ba isa? Jeko, Bala, Neil Magsambol. Nabasa na ba yan? Haji, di ba? Si Jeko na. Sabi ni Jeko, okay lang po, mukha lang naman siya yung ibang kasapi ng Gilas. Ang bumubuhay sa team, sa teamwork, malalaman kung pwede na isabak. Dapat may mga players na nakatagal sa Gilas, yung bang hindi pinaglalaro sa ibang team, Gilas lang talaga para makaamuyan sila. Tapos, isali sa European League o Asian League para hindi natetenga sa paglalaro, ganun dapat. Yan. Alam mo, Meg. Bali sinasabi niya na dapat may sariling player ang Gilas. Agree ba tayo doon? Dapat. Kaya lang, yung situation kasi natin, merong PBA. Di ba? May mga, investment ng mga teams yan. Hindi barya yung ginagastos nila dyan. Pero like, gaya na ng siguro sinasabi niya na exclusive players for Gilas Pilipinas. Medyo long shot. Sa ngayon, mahirap. So kasi siguro ang magiging problema nyo pag walang mga international competitions, paano makahasa yung skills nila with the competition itself? Meron naman. Pag nabuo na yan, kasi first and foremost, ang important, mabuo muna. And then from there, pag meron na, tsaka ngayon, kasi depende, kailan mo ba mabubuo? Yung bang time na pagbuo, kailangan syempre itaon sa dun sa panahon na pag nabuo, pwede nang pumunta sa mga, merong mga available na mga tournaments. Tsaka siguro yung qualifications para makapasok doon. Like yung Jones Cup, I think para mga August ata yan yung Jones Cup. Mga ganon, di ba? So yun. Tapos, alam mo, importante sa tingin ko, and one of the reasons kung bakit naging successful yung previous Gilas team natin is yung ginawa ni Coach Chot Reyes sa bawat isa ay na-puwersa niya for a while but eventually natural nang lumabas na makapagsalita yung mga players at magkaroon ng interaction. Kasi let's face it, minsan ang mga players, ang hirap pag mag-i-interview ka na pagka alam mo, ano ba yung kasaganon sa game na ba ganito ba ganito? Sagot sa'yo, okay lang. Di ba? Yung mahaba yung tanong. Bigay mo. Yung ginawa ni kasi kanina sabi ni Coach, yung pagka yung team captain, tapos ganun, pag dapat depensa gano'n.
Oo nga. Oo nga. Di ba? So, yung team na... Hindi kilala kong ganyan. Oo. Oo. Siya ba yung subject natin? Sige. Basa. From Je Ando, sabi niya noong last year pa sa FIBA World Cup siya na halos dapat ang mukha ng gilas. Kaso, limited ang playing time. Ganda sana kung pinagsabay sila ni Blatch and kung makukuha si Greg Stotter sa next FIBA, mas makatapat na ang gilas sa mga higante sa Asia. Di ba against Senegal, nung nawala si Andre Blatch, di ba? Tapos pumasok si Junmar. Sa tingin niyo, magandang fit si Greg Stotter for the Gilas team? Ako tingin ko. Why not? Oo. Tingin ko. Kasi yung dalawa naman actually, Junmar and Greg Slaughter, meron silang perimeter shooting. Oo. Hindi lang yung pang-ilalim. Pang-ilalim na Pero hindi ba? mag-post. Nakikriticize nga si Slaughter na medyo malamya. Tingin ko hindi naman talaga malamya masasabi. Parang gano'n lang talaga kumilos. Pero, tignan mo naman, di ba, si Hakeem Olajuwon Ay, oo. graceful na para, ano. Houston diba? Rockets. Outside yung mga perimeter shooting nga. Oo, di ba? Hindi naman yun talaga parang shot na... Na talagang, Diba? halimaw sa ilalim. May finesse. Humahakim. Finesse Umano. is the word. Humahakim. Humahakim. Gumegreg naman to. Isa naman gumegreg. Finesse player. Yes. From Mayra Reyes, sabi niya, hi Sir Dennis, Haji and Meg. Fajardo ba, kahit naman sino pwede ang mahalaga, they will play as a team and they will play with one heart. It's not a matter of who will be the face of the national team. What matters is how everyone in the team will play and do their best. Go Gilas, Pilipinas. Maganda yung sinabi ni Coach Tab din nung kahapon sa PSA. Sabi niya, nagsabi na siya in advance sa mga writers, sa media. No? Sabi niya, parang ganito, hindi naman ito exact words, pero parang yung kanya, ako kasi, Tagalogin ka na, ako, ang importante sa akin yung team. Teamwork. I'm all about teamwork. Parang ganon. So, forgive me if I don't, parang hindi siya pupuri ng isang player, magaling si ganito, kaya nanalo kami sa ganito, nanalo kami ngayon because yung ginawa. Sa kanya raw talagang teamwork. Team-oriented siya. Okay. Oo, yun. Right. From last na? Direct? Sige. Alright, Ay, nagagal na pala. Sige lang daw. Sige. From Jen Vargas, sabi niya, masaya ako para sa kanya. Alam naman ng marami na he deserves it and sana makaya niya yung pressure. I love Fajardo. Wow, parang close sila. I'm happy for you. My love na dyan. Okay na. So, bye-bye na. Sige, Meg. Ay, salamat sa mga Thank you. Nahabol din ako. Thank you to Abdu Blends, Pampered Pooch Premier Organic Shampoo, Cosmoculture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Defend of California Bowl, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, my Jewelry Box, and of course, Friend Couture. Ako naman, batiin ko lang yung mga nakasalumuhan natin kagabi, sina James Adrian Orogo, sina John Vunong, si John Vunong, si Alma Angeles, si Bon Caballero, tapos si Rod Ramos na hindi daw nabasa yung kanyang comment sa atin. Pakibati na din po ang grupong Barangay Ginebra Academy. Salamat po ulit at more power to your program. God bless po. Rod Ramos de Leon, maraming salamat po. Yung mga nagpapabati sa akin kagabi, may utang ako sa inyo, ililista ko kayo para bukas babatiin ko kayo. Sa mga Tagalian, sa Caloocan City, hello, salamat po sa Pantua family, De Los Santos family, Marikina City. Kay Mama, I love you, Papa, and of course, Miss Aisa. Thank you. My wife, Pini, I love you. And then may sunod may driver na ako. Zian, kay Zoe, uwi na kami. Kay Mami Base, kay Daddy Dan, Mami G, kay Mama Lau. At sa mga kaibigan natin sa Globe, sina Josel B. Guzman, Kat Trevino, Mike Policarpio, at kay Chiefy Caligdong. Napakabait na mama. Yes. Maraming salamat. Okay, Amis Tumang, syempre, salamat din Mr. Desi Maala ng Phoenix Petroleum and Mr. Renato Lirio ng Rally Tours and Travel Agency. So hanggang dito lang po muna mga kaibigan ang ating program Samantala Sports Radio. Galas na tayo. Salamat din sa Sports Radio family for supporting us. Ito po sa ating mga reports, sa mga balita po natin. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. Meg Siozo. And Haji Camino. Hanggang bukas, ito ang paborito nating lahat, PTV Sports.